sir. Kailangan po nating magpadala ng mas maraming tauhan para bantayan ang senyora. Magdagdag kayo ng 20 pa. Bantayan niyo ang lahat ng pasilyo at daanan patungo sa delivery room. Kahit isang langaw, walang pwedeng makapasok. Nakatayo si Dominic De Leon sa harap ng malaking salamin ng VIP wing ng St. Luke's Medical Center sa Global City, Taguig. Kasinlamig ng yelo ang kanyang boses. Sa labas, bumubuhos ang malakas at mabigat na ulan ng isang bagyo sa Maynila. Sa pasilyo sa kanyang likuran, dalawang mahabang linya ng mga security guard na nakasuot ng pare-parehong uniforme ang nakatayo. Seryoso ang mga mukha, tila ba may haharapin silang malaking kalaban. Ang taong pinababantayan niya ng maigi ay walang iba kundi ang kanyang legal na asawa, na 3 taon na niyang kasama isang babaeng sobrang masunurin na halos maging anino na lang, si Valerie Soriano. At sa mga oras na ito, mula sa loob ng delivery room, naririnig ang sunod-sunod na daing ng isa pang babae. Malapit na itong manganak sa kanyang panganay. Siya ang punong sekretarya ni Dominic, si Lara Castro. Nag-vibrate ang cellphone. Tiningnan ito ni Dominic mula sa gilid ng kanyang mga mata. Mensahe ito mula sa kanyang assistant, Sir Dominic. Kumpirmado pong hindi lumabas ang senyora mula sa mansyon sa Forbes Park ngayon, pero sabi ng mga kasambahay ay nagkulong daw siya sa library mula pa kahapon ng hapon. Nagpakawala ng isang malamig na buntong hininga si Dominic at nag-type sa screen. Patuloy ninyong bantayan ng maigi. Magaling siyang umarte. Huwag kayong magpapalinlang. Kilalang-kilala niya si Valerie. Ang babaeng iyon na mukhang maamo ay may itinatagong matinding katigasan ng ulo. Sa loob ng 3 taon nilang pagsasama, para siyang isang halamang tahimik na tumutubo sa isang sulok hindi nakikipag-away, walang hinihingi. Kahit noong iniuwi niya si Lara sa mansyon at deretsahang sinabi rito na nagdadalang tao ang kanyang sekretarya at mas mabuting maging maunawain siya, inangat lang ni Valerie ang kanyang malinaw na mga mata, tinitigan siya ng tahimik sa loob ng ilang segundo, at marahang sinabing, "Sige." Ngunit habang mas nag-aarte itong walang pakialam, mas lalong nagdududa si Dominic. Hindi niya kailanman hahayaang sirain ng sinuman ang sandaling matagal na niyang hinihintay ang pagsilang ng anak nila ng babaeng tunay niyang minamahal. Pagdating kay Valerie, taglay nito ang legal na katayuan bilang asawa sa mata ng batas at lipunan. Kung magpapasya itong gumawa ng iskandalo, kahit siya ay mahihirapang pakalmahin ang media at ang mataas na lipunan ng Maynila. Sa pag-iisip nito, mas lalong lumamig ang tingin ni Dominic. Inutusan niya ang assistant sa kanyang tabi na imbestigahan ang lahat ng kamakailang transaksyon sa mga bank account ni Valerie at kung may lihim ba itong kinontak na media o abogado. Gusto niyang patayin ang anumang banta bago pa man ito lumaki. Ang hindi niya alam, ang tunay na direksyon at lakas ng bagyong matagal na niyang pinaghahandaan ay matagal na palang lumihis sa landas na inasahan niya at mabilis na tumutungo sa isang puntong hindi niya kailanman naisip. Si Dominic De Leon, ang kasalukuyang pinuno ng De Leon Group, sa edad na 29 ay kumokontrol sa isang imperyo ng negosyo na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Siya ay gwapo, ubod ng yaman, at may kamay na bakal ang pinakamagandang binate na pinapangarap makuha ng napakaraming babae sa alta sosyedad. 3 taon na ang nakalilipas. Dahil sa isang kasunduan ng kanilang mga lolo, pinakasalan niya ang panganay na anak ng pamilyang Soriano, si Valerie. Ang unyong iyon ay walang kinalaman sa pag-ibig, puro interes lamang. Kailangan ng pamilya Soriano ng malaking pondo mula sa mga De Leon para makabangon sa pagkalugi. At kailangan naman ng mga De Leon ang koneksyon at magandang reputasyon ng mga Soriano sa tradisyonal na industriya at politika. Si Valerie ay isa lamang napakagandang regalo sa transaksyong iyon. Sa araw ng kanilang kasal, hindi man lang sinundo ni Dominic ang nobya, si Valerie mismo, nasuot ang isang wedding gown na hindi masyadong sukat sa kanya, ang mag-isang dumating sa Santuario de San Antonio, sakay ng kotse. Ang lahat ay isang formalidad lamang, isang malamig na handaan. Dumampi lamang ang malamig na mga daliri ni Dominic nang magpalitan sila ng singsing at pabulong na sinabi rito na gawin ng maayos ang trabaho nito. Ibibigay ko sa iyo ang titulo bilang Mrs. De Leon, pero huwag kang umasa ng higit pa roon. Yumuko si Valerie. Ang kanyang makakapal na pilikmata ay gumawa ng maliit na anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Marahan siyang tumango at mahinang sumagot na naiintindihan niya. Sa sumunod na 3 taon, ginawa niya ang eksaktong hinihingi nito. Tumira siya sa Marangya ngunit napakalaki
at napakalamig na mansyon ni Dominic sa Forbes Park, ginagampanan ng perpekto ang papel ng isang walang dungis na asawa. Tandang-tanda niya ang mga kaarawan at gusto ng lahat ng miyembro ng pamilya De Leon laging naghahanda ng tamang regalo. Kaya niyang pagandahin ang imahe ni Dominic sa mga kinakailangang social event sa pamamagitan ng matikas at angkop na pakikipag-usap. Kaya pa nga niyang manatiling tahimik sa master bedroom nang walang ginagawang anumang ingay tuwing nag-uuwi ng ibang babae si Dominic. Unti-unting nasanay si Dominic sa kanyang presensya. Parang isang taong nasanay sa isang magandang muwebles sa bahay. Binibigyan niya ito ng buwanang allowance na sapat na para ipagmalaki ng sinumang babae ang kanyang yaman, ngunit hindi niya ito binigyan kahit katiting na pagmamahal. Tinuring niyang normal ang pagsunod nito, hanggang sa lumitaw si Lara Castro, 2 taon na ang nakararaan. Si Lara ang kanyang bagong punong sekretarya, nagtapos sa isang prestihiyosong universidad sa Amerika, maganda at magaling sa trabaho. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang kanyang pagiging palaban at mapusok. Parang apoy. Agad nitong pinainit ang mga pandama ni Dominic na matagal nang namanhid sa mga negosyo at isang malamig na kasal. Hinahangaan siya ni Lara. Umaasa ito sa kanya at hindi nito itinatago ang pagmamahal sa kanya. Isang matinding kabaligtaran ito sa katahimikan ni Valerie na parang isang stagnant na tubig. Mabilis na naadik si Dominic sa kanya. Nagsimula siyang isama si Lara sa lahat ng uri ng event nang walang pakialam. Nagsimula ang mga chismis sa kanilang mga sirkulo sa Manila Polo Club, ngunit walang pakialam si Dominic. Naramdaman pa nga niya na oras na para bigyan si Lara ng opisyal na pwesto sa kanyang buhay. Si Valerie ang maamo at nakakabagot na palamuti ay bibigyan niya ng malaking halaga ng pera at palalayasin. 10 buwan na ang nakalipas. Nalaman ni Lara na siya ay buntis. Halos magdiwang si Dominic sa tuwa. Ito ang una niyang anak o iyon ang akala niya. Agad niyang inilipat si Lara sa isang marangyang penthouse sa Rockwell na espesyal na inihanda para sa kanya, kasama ang mga pinakamagagaling na nutritionist at nurse. Sabay nito, kinausap niya ng masinsinan si Valerie. Nangyari iyon sa sala ng mansyon. Nag-aayos ng mga bulaklak si Valerie, ang kanyang mga daliri ay humahagod sa isang puting kalalili. Tumayo si Dominic sa harap niya, na may tunong hindi pwedeng tutulan. Buntis si Lara. Anak ko iyon. Bubuhayin niya ang bata. At ibibigay ko sa kanila ang opisyal na lugar na nararapat sa kanila. Huminto siya, at nang makita ang pamumutla ng mukha ni Valerie, nakaramdam siya ng kaunting kakatuwang pakiramdam, ngunit agad itong nabura ng saya ng pagbubuntis ni Lara. Ipinagpatuloy niya. Ihahanda ng abogado ko ang mga papeles para sa annulment. Iiwan ko sa iyo ang mansyon sa Forbes at bibigyan kita ng sapat na pera para mabuhay ka ng walang inaalala habang buhay. Valerie, tapusin na natin ito ng maayos. Inaasahan niyang iiyak si Valerie, magwawala o magbabato ng mga galit na tanong. Pagkatapos ng lahat, isa itong matinding kahihiyan at lantarang pagtataksil. Subalit, marahan lang na ibinaba ni Valerie ang mga bulaklak sa mesa at inangat ang paningin para tingnan siya. Ang kanyang mga mata ay napakadilim, napakatahimik, parang isang lawa sa kalagitnaan ng taglagas, walang kahit anong alon. Tinitigan siya nito ng matagal, hanggang sa halos maubusan na ng pasensya si Dominic bago niya narinig itong magsalita sa mahinang boses na may parehong kalmadong tono. Sige, 2 salita lang. Muling lumitaw ang kakatuwang pakiramdam na iyon sa dibdib ni Dominic, ngunit agad itong napalitan ng ideya na, gaya ng iniisip niya, si Valerie ay isang walang kwentang piraso ng kahoy na walang karakter. Nakaramdam pa nga siya ng kaunting pagkadismaya, parang sumuntok siya sa bulak. Sa panahong ito, kailangan ni Lara ng pahinga. Ayokong may umabala sa kanya, lalo na ikaw. Iniwan ni Dominic ang babalang iyon, tumalikod, at umalis. Hindi na siya muling bumalik sa mansyon sa Forbes Park. Ibinigay niya ang buong puso't kaluluwa sa pag-aalaga kay Lara. Kasabay nito, mas hinigpitan niya ang pagbabantay sa mga galaw ni Valerie. Palagi niyang iniisip na masyado itong tahimik, na hindi ito normal. Natatakot siyang baka may pinaplano ito sa dilim para sirain ang kanyang kaligayahan. Ang kaba na ito ay umabot sa sukdulan nang malapit na ang araw ng panganganak. Ginamit niya ang kanyang impluwensya para ipasok si Lara sa pinakamagandang ospital sa BGC. Inarkilan niya ang buong VIP floor at kumuha ng 40 professional na security guard na nagpapalitan ng shift 34 oras. Ang taong pinoprotektahan niya ay walang iba kundi ang kanyang maamo at masunuring asawa,
si Valerie. Sa sandaling ito, palakas ng palakas ang mga daing ni Lara sa loob ng delivery room. Sa labas, parang isang dragon na nagbabantay sa isang napakahalagang kayamanan si Dominic. Lalong lumalalim ang gabi, ngunit libu-libong milya ang layo mula sa Maynila, sa Zurich, Switzerland, isang maaliwalas at maaraw na hapon. Sa isang tahimik na apartment na may tanawin ng lawa at mga bundok, isang babaeng nakasuot ng komportableng pambahay na damit ang nakaupo sa isang terrace na nasisikatan ng araw, tahimik na hinahalo ang kape sa kanyang tasa. Sa kanyang tabi ay isang dokumento, nakakarating lang mula sa isang international courier service. Lumilipad ang mga kalapati sa labas ng bintana. Inangat ng babae ang tasa, humigop ng kaunti, at sa gilid ng kanyang labi ay gumuhit ang isang napakakalmadong ngiti. Isang bagyo? Hindi. Isa lamang itong hawla para sa mga mangmang. Matagal na siyang nakaalis doon. At nakaupo siya ngayon sa pinakamaaliwalas na sentro ng mata ng bagyo, tahimik na pinapanood ang paglipas ng mga ulap. Ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Lara ay parang isang malaking batong inihagis sa isang stagnant na lawa na lumikha ng malalaking alon sa maliit na sirkulo ng mga pamilya de Leon at Soriano. Siyempre, ang mga alon na ito ay mas madalas na panunuya mula sa mga manonood at isang tahimik na awa. Ang sentro ng awa na iyon ay natural na ang opisyal na Mrs. De Leon, si Valerie. Minsang ipinatawag ni Doña Carmen, ina ni Dominic, si Valerie. Hawak ni Doña Carmen ang isang mamahaling tasa. Marahang pinapalis ang bula gamit ang takip nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. Valerie, bata pa si Dominic at gusto pang mag-enjoy. Kailangan mong maging mas maunawain. Ang mga lalaki, lalo na ang mga lalaking may kapangyarihan, ay madalas na may mga kaibigan sa labas ng bahay. Hindi ito malaking bagay. Ikaw ang legal na asawa sa mata ng Diyos at tao. Dapat mayroon kang sapat na breeding para palampasin ang mga ganitong bagay. Nabalitaan kong nagdadalang tao ng dugo ng mga De Leon ang sekretaryang iyon. Iyon ay isang mahalagang bagay. Humanap ka ng oras para bisitahin siya. Ipakita mo ang tamang pag-aalala. Huwag mong hayaang isipin ng mga tao na walang breeding ang pamilya natin o na isa kang bitter na babae. Si Valerie, na nakatayo sa harap niya, ay marahang ibinaon ang kanyang mga kuko sa palad, ngunit napanatili ng kanyang mukha ang maamong ekspresyon. Opo, Mama. Naiintindihan ko po. Mabuti naman kung ganoon. Inangat na rin sa wakas ni Doña Carmen ang kanyang paningin at pinasadahan siya ng mapanuring tingin. 3 taon na kayong kasal, pero wala pa ring senyales ng buhay diyan sa sinapupunan mo. Ngayong may magbibigay na ng tagapagmana sa pamilya para sa iyo, isa itong biyaya, alagaan mong mabuti ang sekretarya. Pagkapanganak ng bata, iuuwi natin siya at palalakihin sa pangalan mo. Parang ganoon na rin iyon. Walang makakagalaw sa pwesto mo. Paglabas ng mansyon ng mga De Leon, tinanong ng driver kung saan gustong pumunta ni Valerie. Tiningnan niya ang mga nagdadaan ng gusali sa labas ng bintana. Tumahimik siya sandali bago ibinigay ang direksyon ng Rustan sa Makati. Pumasok siya sa isang kilalang tindahan ng mga gamit pangsanggol. Pinili niya ang pinakamahal na set ng damit. Ipapabalot niya ito ng maayos sa sales lady at pagkatapos ay dumiretso sa marangyang kondo na inihanda ni Dominic para kay Lara. Ang nagbukas ng pinto ay ang yaya. Pagkakita kay Valerie, nanigas ito. Sa kanyang mga mata ay may hindi maitagong gulat at bahagyang pandidiri. Sino ba namang hindi nakakaalam na ang asawang ito ay asawa lamang sa pangalan? Sino po ang kailangan nila, ma'am? Nag-aalangang tanong ng yaya. Nandito ako para bisitahin si Miss Castro. Kalmadong sagot ni Valerie, iniabot ang magandang nakabalot na kahon. Nakabaluktot si Lara sa malaking sofa sa sala, nakabalot sa malambot na kumot, at sa harap niya ay may isang platito ng bagong hugas na imported na cherry. Agad na nagpakita ang kanyang mukha ng halong kayabangan, pagmamalaki, at isang patagong mapanuksong ngiti nang hindi man lang nagtatangkang tumayo. Oh, si Valerie pala. Napadalaw ka? Upo ka? Mainit ang tono niya, ngunit umaarte siya bilang tunay na may bahay. Rosa, ipagtimpla mo ng tsaa ang senyora. Ay, nakalimutan ko. Mahilig ka pala sa white tea. No, Valerie? Sayang, wala tayo rito sa bahay. Puro mga tea para sa buntis lang ang binili sa akin ni Dominic. Subukan mo, Valerie. Umupo si Valerie sa isang upuan sa gilid at ibinaba ang regalo sa center table.
Nabalitaan kong buntis ka. Nandito ako para bisitahin ka. Maliit na regalo lang. Siningkitan ni Lara ang mamahaling logo sa kahon at lumapad ang ngiti niyang puno ng lantarang awa. Valerie, ang bait mo naman. Sa totoo lang, naihanda na ni Dominic ang pinakamaganda para sa akin. Hindi ko nakakailanganin ang mga ito, pero dahil bigay mo, tatanggapin ko na rin. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na hindi pa masyadong halata, gamit ang maarteng tono. Ang likot ng batang ito. Sabi ni Dominic, sigurado raw na magiging active na lalaki ito tulad niya. Masyadong kinakabahan si Dominic, pati temperatura ng tubig na iniinom ko, binabantayan niya. Baka raw kasi masaktan ako o ang baby. Sa bawat pangungusap, sinasadya niyang tingnan ang reaksyon ni Valerie, naghahanap ng lamat sa kalmadong maskara nito. Tahimik lang na nakikinig si Valerie. Paminsan-minsang tumatango, at dumapo ang kanyang tingin sa nakakasilaw na diamanteng singsing sa daliri ni Lara. Hindi ito engagement ring, ngunit sa laki at disenyo nito, malinaw na napakamahal nito higit na mas mahal kaysa sa simpleng platinum wedding band na suot niya na hindi man lang binigyan ng pansin ni Dominic pagkatapos ng kasal. Ang swerte mo naman, Miss Castro. Iyon lang ang sinabi ni Valerie. Nakaramdam si Lara na parang sumuntok siya sa hangin. Nayamot siya. Umirap siya, tinakpan ang bibig, at nagkunwaring nasusuka. Ay. Sorry Valerie, morning sickness ulit. Baka hindi gusto ng baby ang amoy dito? Nagsalita siya nang may mali siya. Pinalilibot ang tingin kay Valerie. Tumayo si Valerie. Kung ganoon, magpahinga ka na. Hindi na kita aabalahin. Sige, hindi na kita ihahatid sa pinto, sabi ni Lara na sumandal sa sofa nang may tamad na kilos. Rosa, ihatid mo ang senyora. Paglabas sa Marangya ngunit kakaibang kondo na iyon, sumakay muli si Valerie sa kotse. Maingat na tiningnan siya ng driver sa rearview mirror at nakita nitong nakatingin lang siya sa labas ng bintana nang walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay mas madilim at mas tahimik kaysa kanina tulad ng ibabaw ng yelong lawa. Ang mga ganitong pangyayari ay naging madalas sa mga sumunod na buwan. Nagsimulang isama ni Dominic si Lara sa iba't ibang party at gathering sa mga hotel. Alam ng mga mapanuring kaibigan sa high society kung kaninong panig sila lulugar. Suot ni Lara ang maluluwag ngunit mamahaling damit. Nakasandal kay Dominic, malandi ang tawa at tinatanggap ang mga papuri at pagbati ng lahat. Samantala, si Valerie, na parang isang estranghero na naligaw, ay palaging isinasantabi sa isang sulok, sinasadya man o hindi. Hala, nandito rin pala ang misis. Himala. Isang asawa ng negosyante ang tumawa habang tinatakpan ang bibig, palipat-lipat ang tingin kina Valerie at Lara. Ang bait naman talaga ni Mrs. De Leon. Kaya niyang makipagplastikan kay Miss Castro. Congrats, Dominic. Doble ang swerte mo ngayon. Ang laki ng kinita ng proyekto niyo. Tapos bibigyan ka pa ni Miss Castro ng tagapagmana. Nakakainggit, itinaas ni Hector De Leon, ang pinsan ni Dominic, ang kanyang baso gamit ang malakas na boses para marinig ng lahat. At nang magtama ang paningin nila ni Valerie, hindi niya itinago ang kanyang panunuya. Matagal nang may galit ang pinsang ito dahil sa posisyon ni Dominic bilang tagapagmana. At ngayon ay nag-enjoy siyang panoorin ang iskandalo sa pangunahing pamilya. Hawak ni Valerie ang isang baso ng juice, nakatayo sa anino ng isang malaking haligi, tila humahalo sa dilim. Nararamdaman niya ang mga tinging nanggagaling sa lahat ng direksyon, mga matang mausisa, mapanghusga, natutuwa sa malas niya, at naaawa, tumutusok sa kanyang katawan parang maliliit na karayom. Nakayuko si Dominic, may ibinubulong kay Lara na nagpatawa rito ng malakas. Inakbayan siya ni Dominic ng natural at malambing. Hindi man lang siya tumingin sa gawin ni Valerie, na parang isa lamang itong palamuti na walang kwenta o usok na nakakairita. Minsan, pumunta si Valerie sa headquarters ng De Leon Group sa Ayala Avenue para dalhin ang mga dokumentong naiwan ni Dominic sa bahay. Utos ito ni Doña Carmen. Halatang hindi siya kilala ng bagong receptionist at pinigilan siya. Ibinigay ni Valerie ang kanyang pangalan at dahilan ng pagbisita, tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa na may kakatwang ekspresyon at mahigpit na propesyonal na tono. Pasensya na po, walang appointment. Hindi niyo po pwedeng makita si Sir Dominic. Pwede po kayong tumawag sa sekretarya niya para magpa-schedule. Ako ang asawa niya. Isang matinis na boses ng babae ang sumingit. Si Lara. Mukhang kalalabas lang niya ng elevator. May hawak na folder.
Suot niya ang isang perpektong suit, at kahit medyo halata na ang tiyan niya, perpekto pa rin ang makeup niya at naglalabas ng awtoridad. Lumapit siya sa front desk at ninitian ang babae. Marta, siya si Mrs. Soriano, kamag-anak ni Sir Dominic. Sa susunod na pumunta siya, ihatid mo siya sa waiting room at sabihan ako. Huwag mong aabalahin si Sir Dominic. Binigkas niya ang salitang kamag-anak ng may matinding diin. Pagkatapos ay humarap siya kay Valerie, na may peking ngiti na kasinlamig ng yelo. May kailangan ka ba kay Dominic, Valerie? Nasa mahalagang video conference siya. Baka walang oras para makipag-usap sa'yo. Akin na yan. Ako na ang magbibigay. Nagtitinginan at nagbubulungan ang mga empleyadong nagdadaan. Pinagmasdan ni Valerie ang nakalahad na kamay ni Lara, na may perpektong manicure. Tumahimik siya ng 2 segundo at ibinigay ang folder. Thanks, sabi ni Lara. Ipinasa ang mga papeles sa assistant sa tabi niya. Pagkatapos, parang may naalala, tinapik niya ang kanyang noo. Ay, oo nga pala Valerie. Sa weekend, sasamahan ako ni Dominic para tumingin ng mga postpartum recovery center. Yung pagbisita niya sana sa papa mo, baka kailangan nating i-postpone. Okay lang naman sa'yo, di ba? Siyempre, mas importante ang baby, di ba? Ang ama ni Valerie, si Don Arturo Soriano, ay na-stroke 2 taon na ang nakalilipas at nasa ospital na may hindi matatag na kalusugan. Napilitang mangako si Dominic noong na-admit ito, nahahanap siya ng oras para samahan si Valerie na bumisita. Hindi na ito muling napag-usapan. Inangat ni Valerie ang kanyang mga mata. Dumapo ang paningin niya sa mukha ni Lara na puno ng kayabangan. Bago tumingin lampas rito, patungo sa saradong pinto ng VIP elevator. Sa likod ng mga pintong iyon, maingat na nagpaplano ang kanyang legal na asawa para sa kinabukasan ng ibang babae at ibang anak. Okay lang. Narinig ni Valerie ang sariling boses. Kalmado at walang pagbabago. Mag-iingat ka. Tumalikod siya at naglakad palayo ng tuwid ang likod. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay umaalingaw-ngaw, malinaw at nag-iisa. Sa kanyang likuran, mahinang naririnig ang impit na tawa ni Lara at ang bulungan ng receptionist. Asawa niya yan. Parang ang ordinaryo naman. Kaya pala mas gusto ni Sir. Hindi na lumingon si Valerie. Dumiretso siyang lumabas sa nagliliwanag na revolving door ng gusali. Sa labas, nakakasilaw ang araw. Pinikit niya ng bahagya ang mga mata at pumara ng taxi. Dumiretso ang sasakyan pabalik sa Forbes Park. Sumandal siya sa likuran at ipinikit ang mga mata. Naglalaro ang liwanag at anino mula sa bintana sa kanyang mukha. Nag-vibrate ang cellphone. Mensahe ito mula sa bangko na kumukumpirma ng isang deposito, isang napakalaking allowance na dumarating ng eksakto bawat buwan. Parang sahod. Binuksan niya ang isa pang naka-encrypt na app kung saan mayroon siyang ilang hindi pa nababasang mensahe mula sa isang foreign number. Maikli lang ang mensahe, sa wikang Ingles, nag-uulat tungkol sa galaw ng ilang bank account at ang progreso ng pag-verify ng ilang legal na dokumento. Tahimik itong binasa ni Valerie. Ang kanyang daliri ay lumutang sandali sa ibabaw ng confirm button sa screen at pinindot ito ng marahan. Pagkatapos, binura niya ang chat history. Pumasok ang sasakyan sa malagong kalsada patungo sa Marangya ngunit malamig na hawla ng mansyon. Ngunit alam ni Valerie na ang countdown para makaalis doon ay nagsimula na. At lahat ng mga panlalait, pang-aapi, at panunuya, tulad ng mga batong inihagis sa isang malalim na lawa, ay tila lumilikha ng mga alon, ngunit sa totoo lang, ay hindi nakakagambala sa kailaliman nito. Dahil sa kailaliman ng lawang iyon, isang tahimik na kulog ang nabubuo, handang sirain ang lahat ng inaakala nilang matatag. Mabilis na lumipas ang panahon patungo sa araw ng panganganak ni Lara. Araw-araw, na mas tumitindi ang tensyon ni Dominic. Hindi lang niya dinoble ang mga gwardiya sa mansyon ni Valerie, kundi nakakatanggap din siya ng mga detalyadong ulat sa mga bihirang pagkakataong lumalabas ito patungong Greenbelt o sa bookstore. Pare-pareho ang mga ulat. Normal ang kilos ng senyora. Walang kakaibang nakausap. Walang sinabing kakaiba. Madalas mag-isa sa mansyon, sa library, o sa hardin. Ano bang ginagawa niya? Inihagis ni Dominic ang ulat sa kanyang desk sa inis. Ang katahimikang ito ay mas nagpapabaliw sa kanya kaysa sa mga sigaw at iyak na inasahan niya. Mas pipiliin pa niyang gumawa ng iskandalo si Valerie, nakipagtawaran, humingi ng mas malaking pera. Kung gagawin niya iyon, alam ni Dominic kung paano siya kontrolin,
Ngunit nanatili itong tahimik na parang walang kinalaman sa sitwasyon. Sir Dominic, baka naman po natanggap na ng senyora ang katotohanan. Maingat na hula ni Mark, ang kanyang assistant. Tutal, ang offer niyo para sa annulment settlement ay napakalaki na. Mapait na tumawa si Dominic. Napakalaki. Depende iyon kung matalino siya. Hinilot niya ang kanyang sentido. Hindi pwedeng magkaaberya kay Miss Castro. Handa na ba ang lahat sa ospital? Opo sir, handa na po. Ang pinakamagaling na OBGYN team sa St. Luke's. Na-clear na natin ang buong VIP floor. Nasa pwesto na rin po ang security team natin gaya ng utos nyo. 40 tauhan sa 3 shift para siguraduhing walang makakalusot. At kay Valerie, magpadala pa ng mga tauhan para bantayan siya. Sa 3 araw bago at pagkatapos manganak ni Lara, hindi ko siya papayagang humakbang kahit isang dangkal palabas ng Forbes Park. Madilim na utos ni Dominic. Hindi niya hahayaang sirain ng sinuman ang pinakamahalagang sandali ng buhay niya. Ang hindi niya alam, mismong nang ibinigay niya ang utos na iyon. Sa loob ng library ng mansyon sa Forbes, may ka-video call si Valerie na isang abogado sa Switzerland. Sa screen, isang abogadong nasa katanghaliang gulang, nakasuot ng suit at seryoso ang mukha, ang nagsasalita. Mrs. Soriano, lahat ng legal na dokumento kaugnay ng paglipat ng shares ng De Leon Group na ipinagkatiwala ninyo ay napatunayan na ng mga Swiss court at international arbitration institutions at nakumpleto na ang FINMA registration. Ang unang bayad mula sa acquiring fund, ang Alba Fund, ay pumasok na kaninang alas 5:30 ng umaga sa offshore account na ibinigay ninyo. Ayon sa kasunduan, ang natitira ay babayaran sa loob ng 3 araw pagkatapos ma-update ang corporate registry ng shares. May mga makakapal na dokumentong nakabukas sa harap ni Valerie. Hinagod niya ng daliri ang ibaba ng pahina kung saan nakapirma ang kanyang pangalan elegante ngunit matalim. Good work, attorney. Si Son, kalmado ang kanyang boses. Mula ngayon, ang petisyon para sa annulment of marriage at legal separation of properties laban kay Mr. Dominic De Leon ay pwede nang simulan ayon sa plano. Naipadala ko na ang lahat ng ebidensya sa inyong naka-encrypt na email. Perfect, Mrs. Soriano. Base sa mga ebidensyang ibinigay ninyo, kabilang ang long-term emotional negligence, pakikipag-live-in sa iba, at ang pagkakaroon ng anak sa labas, mayroon tayong higit sa 90% na posibilidad na makuha ang pinakamalaking hati ng yaman pabor sa inyo ayon sa batas. Kung titingnan ang kasalukuyang kilos ng kabilang panig, baka humaba ang proseso, hindi na mahalaga yon. Pagputol ni Valerie. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Sundin niyo ang proseso. Hindi ako mawawalan ng kahit isang sentimo sa kung ano ang nararapat sa akin at hindi ako hihingi ng kahit isang sentimo sa hindi. Pero kailangan ko ng bilis. Naiintindihan ito ni attorney. Si Son. Ipa-file po natin agad ang petisyon. Sa kabilang banda, ang paglipat ng inyong ama, si Don Arturo Soriano, papunta sa sanatorium dito, at ang mga preparasyon para sa kanyang pag-aalaga ay handang-handa na. Pwede tayong gumalaw anumang oras. Salamat. Tumango si Valerie at pinatay ang video call. Muling bumalot ang katahimikan sa library. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatagos mula sa bintana. Pinahahaba ang kanyang anino. Tumayo siya at naglakad palapit sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng matataas na gusali sa Makati na unti-unting sumisindi sa malayo. Wala ni isa sa mga ilaw na iyon ang nagbigay ng init sa kanya. Ang 3 taong pagsasama nilang mag-asawa ay parang walang katapusang taglamig. Inakala niya noon na ang pagpaparaya at pananahimik ay magbibigay sa kanya ng kaunting init. Pagkatapos, naisip niya na hindi mo mabibigyan ng init ang taong hindi ka mahal. Ang espasyong ibinibigay mo ay magiging hakbangan lamang para pumasok ang iba sa buhay mo. Ang kalamigan ni Dominic, ang panghahamak ng pamilya nito, ang panunukso ni Lara, at ang mga tsismis ng ibang tao. Bawat isa sa mga ito ay parang malamig na tubig na unti-unting pumatay sa huling apoy ng pag-asa sa kanyang puso. Ngunit ang matinding lamig din na iyon ang tuluyang nagpagising sa kanya. Hindi kailanman siya naging baging na naghahanap ng masasandalan. Siya si Valerie, ang anak na pinalaki ng pamilya Soriano, nang may pag-iingat, umaasang balang araw, ay mamumuno sa lahat. Nangyari lang na ang biglaang pagbagsak ng kanilang negosyo at pagkakasakit ng kanyang ama ang nagpilit sa kanyang itago ang kanyang matatalim na kuko, magsuot ng maskara ng pagiging masunurin, at pumasok sa malamig na fixed marriage
para bigyan ng oras na makahinga ang pamilya niya. Sa loob ng 3 taon, perpekto niyang ginampanan ang pagiging Mrs. De Leon. Nagmamasid, natututo, at naghahanda. Hindi siya kailanman pinayagan ni Dominic na lumapit sa negosyo ng kumpanya, kaya lihim niyang sinuri ang mga paggalaw ng pera at estratehiya ng De Leon Group gamit ang limitadong impormasyong nakukuha niya at ang mga pampublikong datos sa merkado. Binibigyan siya nito ng napakalaking halaga para sa kanyang allowance. Bukod sa pagpapanatili ng kanyang hitsura sa lipunan, palihim niyang inililipat ang malaking bahagi ng perang ito sa mga mapagkakatiwalaang channel. Bumuo siya ng ligtas at legal na financial structure, ginamit ang maliit na bentahe ng pagiging asawa ni Dominic at ang mga koneksyong nakuha niya noong nag-aral siya sa ibang bansa para bumuo ng sariling intelligence network at ihanda ang kanyang pag-alis. Ang 3% shares ng De Leon Group ay bahagi ng kanilang prenuptial agreement. Iyon lang ang tanging totoo at legal na protektadong alas niya sa kasal na ito. Hindi kailanman binigyan ng halaga iyon ni Dominic. Para sa kanya, napakaliit na porsyento lang nito at nakasisiguro siyang hindi alam ni Valerie kung ano ang gagawin doon. Ngunit nagkamali siya. Hindi lang alam ni Valerie, kundi pinili niya ang tamang tiempo ng napaka-perpekto at nakamamatay. Nang magkaroon ng maliit na problema ang isang malaking foreign project ng De Leon Group at bumagsak ng bahagya ang mga shares, ibinenta niya ang lahat ng kanyang hawak sa market price. Ginamit niya ang napakasalimuot na network ng mga subsidiary at offshore funds papunta sa isang malinis at walang conflict of interest na international investment firm ang Alba Fund. Ang buong proseso ay parang isang precision surgery, tahimik at walang bakas. Nalusutan pa niya ang right of first refusal ng board of directors ng De Leon Group gamit ang isang napakaliit na legal loophole patungkol sa mga prenuptial at marital asset divisions. $100 milyong humigit kumulang 5.5 bilyong piso. Iyon ang kabuuang halaga na nakuha niya sa 3% na iyon. Isang kayamanan na sapat para mabuhay siya at ang kanyang ama ng malaya at komportable sa anumang bahagi ng mundo. At ang pinakamahalaga, ang eksaktong oras na natapos ang transaksyon at pumasok ang pera sa kanyang offshore account ay eksaktong sa araw na ipinasok si Lara sa delivery room. Sa labas ng delivery room, alertong-alerto si Dominic, pinipigilan si Valerie na gumawa ng eskandalo. Samantala, sa mansyon sa Forbes Park, tahimik na nag-iimpake si Valerie ng kanyang mga huling personal na gamit. Napakakonti ng dala niya, isang maliit na maleta lang. Hindi niya ginalaw ang kahit isa sa mga alahas na Cartier, mga designer clothes, o mga Hermes Birkin bags na binili ni Dominic para sa kanya. Para itong paghuhubad ng isang costume na masikip na at amoy pawis ng ibang tao pagkatapos ng 3 taon. Nagsuot siya ng komportableng linen dress at naglakad patungo sa greenhouse. Doon, 3 taon niyang inalagaan ang ilang magagandang sampagwita at orchids. Eksakto namang namulaklak ang isang puting orkidya ng gabing iyon. Matayog at dalisay. Yumuko siya para tingnan ito sandali. Saka marahang pinutol ang bulaklak. Hinila niya ang handle ng kanyang maleta at, nang hindi lumilingon, iniwan niya ang mansyon na naging kulungan ng kanyang kabataan at mga pangarap sa loob ng 3 taon. Sa main gate, natigilan ang 2 lalaking iniwan ni Dominic para magbantay sa kanya. Bigla nila siyang sinubukang pigilan. Huminto si Valerie at tiningnan sila gamit ang malinaw at kalmadong mga mata. Sinabi ni Dominic na bantayan niyo ako, pero hindi niya sinabing pigilan niyo akong lumabas, tama ba? Pupunta ako ngayon sa ospital para bisitahin si Miss Castro. Napaka-pormal ng tono niya at kalmado ang mukha, kaya naubusan ng sasabihin ang mga guwardiya. Nagkatinginan sila. Oo nga naman. Inutusan sila ng boss na bantayan siya at huwag hayaang makatakas. Pero hindi sinabi sa kanila kung ano ang gagawin kung ang misis mismo ang gustong lumabas. Tsaka, mukhang lohikal naman na pupunta siya sa ospital. Gamit ang isang segundong pagdadalawang isip nila, nakapaglakad na si Valerie bitbit ang maleta papunta sa garahe. Nakaparada doon ang isang simpleng puting kotse, isang ordinaryong Toyota na lihim niyang binili gamit ang sariling ipon at ipinangalan sa isang malayong kamag-anak. Dahan-dahang lumabas ang kotse sa gate ng Forbes Park at humalo sa traffic ng EDSA. Ngunit imbes na pumunta sa St. Luke's BGC, mabilis itong tumahak sa kabilang direksyon, patungo sa Skyway papuntang NAIA. Samantala, sa VIP floor ng ospital, umabot na sa sukdulan ang tensyon.
Lalong tumitinis ang mga sigaw ni Lara, humahalo sa pag-cheer ng mga nurse at utos ng doktor. Nagpapabalik-balik si Dominic sa pasilyo. Nakakunot ang noo, palaging nakatingin sa elevator at hagdan. 40 guwardiya ang nakapalibot sa lugar na parang pader na bakal. Sir Dominic, may balita po galing sa Forbes. Patakbong lumapit si Mark, ang assistant, at ibinaba ang boses. Lumabas po ang senyora. Kakaalis lang po niya. Biglang tumalim ang tingin ni Dominic. Saan siya pumunta? Ilang tauhan natin ang kasama niya. Mag-isa lang po siya, sir. May hila-hilang maleta. Hindi agad nakapag-react ang mga tauhan natin at umalis siya sakay ng kotse. Hindi pa po alam kung saan ang direksyon. Iniimbestigahan na po namin. Isang maleta. Nanikip ang dibdib ni Dominic. Gusto bang tumakas o may binabalak itong gawin sa ibang lugar? Mga walang silbi. Angil ni Dominic. Alamin niyo agad kung saan siya pumunta. Bantayan ng NAIA, mga bus terminal, at lahat ng exit sa Maynila. Tawagan niyo ang abogado natin. Ihanda agad ang request sa korte para sa Hold Departure Order, HDO. Nakaramdam siya ng matinding kaba. Ang katahimikan ni Valerie ay talagang may itinatago. Ang pagpili nito sa mismong araw na ito para iwan ang mansyon ay hindi isang aksidente. Nagdesisyon na ba siyang pumunta sa press para ibunyag ang lahat? O sinamantala nito ang pagkakataon na hindi siya makaalis dito para maglipat ng mga ari-arian? Mabilis na gumana ang utak ni Dominic. Iniisip ang lahat ng posibleng gawin ni Valerie at kung paano ito pipigilan. Hindi niya hahayaang sirain nito ang araw niya. Sir Dominic! Sir Dominic! Isang pang-assistant ang halos gumapang mula sa pinto ng hagdan. May hawak na tablet, ang mukha ay mas maputla pa sa papel, at ang boses ay nabasag sa matinding takot. Nahanap na po namin siya. Ang kotse ng senyora ay pumasok sa NAIA Expressway. Na-check na namin ang CCTV sa toll gate. Siya po yun. Ang airport. Siyempre gusto nitong tumakas. Nagsimulang gumuhit ang isang malamig na ngiti sa labi ni Dominic, parang isang taong kontrolado ang lahat. Hanggang sa marinig niya ang susunod na idinagdag ng assistant, nanginginig at halos umiyak. Ang pangungusap na iyon ay parang kulog na direktang tumama sa kanyang ulo. At saka po, kakatanggap lang namin ng urgent report mula sa Securities Department ng kumpanya. Nalaman po nilang may isang kakaiba at napakalaking bilihan ng shares ng De Leon Group na nangyari ngayon lang. Ang porsyento po ay eksaktong 3%. Ang shares na pag-aari ng senyora, base sa prenuptial agreement. Kumpleto na po ang transaksyon. Ang pera ay pumasok na sa ilang offshore accounts sa labas ng bansa. Ibinenta po ng kabilang panig ang shares gamit ang mga indirect agreements sa secondary market. Ang bumili po ay isang entity na tinatawag na Alba Fund. Inimbestigahan na po namin. Napakalaki ng pondo nila. Totally independent sila at wala silang kinalaman sa atin. Biglang lumingon si Dominic at kinwelyuhan ang assistant. Namumula ang mga mata. 3%? Kumpleto na ang transaksyon? Kailan ito nangyari? Bakit ngayon niyo lang sinasabi sa akin? Nanginginig na nauutal ang takot na assistant. Ang mga paglipat po ay ginawa ng bahabahagi sa iba't ibang account. Napakalihim po nila. Hindi nag-trigger ang system ng alarm for large transactions hanggang sa mailipat na ang buong pera ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Pumunta na po ang director ng Securities Dept sa Philippine Stock Exchange para i-check. Base po sa unang estimate, ang total value ng bentahan ay nasa $100 milyong. $100 milyong, 5.5 bilyong piso, ang 3% ng shares. Naramdaman ni Dominic ang epekto niyon na parang isang matinding suntok. Binitawan niya ang assistant at paatras na sumandal sa malamig na pader. Nawala ang kulay sa kanyang gwapong mukha, naging kasimputla ng patay dahil sa gulat at kawalan ng pag-asa. Hindi pwede. Paano magkakaroon ng kakayahan si Valerie na ibenta ang mga shares na iyon nang walang nakakaalam? Shares iyon ng De Leon Group. Ang lakas ng loob niya. Paano naging posible to? I-freeze niyo ang mga account na yon. Ngayon din. Wala akong pakialam kung paano. Sigaw ni Dominic. Ang boses ay punit ng labis na galit at takot. Tawagan ng PSE, ang mga bangko, kahit sino. Sabihin niyo may problema sa transaksyong yan, na isa itong malicious maneuver. Bawiin niyo ang pera. Sir Dominic. Ang assistant ay kasing putla ng bangkay. At ang boses nito ay halos pabulong na lang. Kumpleto at ganap pong legal ang lahat ng dokumento ng kabilang panig. Sinamantala po nila ang prenuptial agreement
at isang butas sa batas sa mga additional clauses ng company bylaws. Malamang po ay wala tayong basehan para i-freeze ito at halos imposibleng mabawi pa ang pera. Bam! Isang malakas na suntok ang ibinigay ni Dominic sa pader. Agad na namaga ang kanyang mga buko sa kamay. Butas sa batas? Si Valerie, ang babaeng sobrang amo na parang anino? Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang mga pinto ng delivery room at inilabas ng isang nurse ang ulo niya, nakangiti ng napakalapad. Mr. De Leon, nanganak na po. Isang malusog na lalaki po ang baby ni Miss Castro. Ligtas po ang mag-ina. Kung natanggap niya ang balitang ito sa isang normal na araw, sigurado sasabog sa tuwa si Dominic. Ngunit sa mismong oras na ito, ang magandang balita ay parang isang pinakasarkastikong sampal sa mundo. Gumastos siya ng napakalaking halaga. Nag-arkila ng napakaraming guwardiya para pigilan si Valerie na gumawa ng iskandalo at sirain ang pinakamahalagang sandali ng pagsilang ng kanyang anak. At ano ang naging resulta? Ang babaeng pinag-iingatan niya ay hindi man lang lumitaw. Habang nakabantay siya sa labas ng delivery room ng ibang babae, sa araw na akala niya ay kontrolado niya ang lahat, ang kanyang legal na asawa ay nagbigay ng pinakanakamamatay na dagok na hindi niya kailanman inakala kahit sa pinakamasama niyang panaginip. Nagbenta ito ng shares na nagkakahalagang 100 milyon at tumakas patungo sa airport bitbit ang pera. Umalis ito mismo, sa sandaling sasalubong sana siya ng bagong kabanata at iniisip niyang nasa rurok na siya ng kaligayahan. Si Valerie, nang may pinakamalamig na pagkalkula, ay ibinulsa ang napakalaking yaman at nakatakdang mawala sa kanyang mundo habang buhay. Arj! Nagpakawala ng isang impit na sigaw si Dominic, parang isang hayop na na-corner. Malakas na tumaas baba ang kanyang dibdib. Dumilim ang kanyang paningin. Ang kahihiyan, ang galit dahil naloko, at ang hindi mapigilang takot ay buong-buong lumamon sa kanya. Hanapin niyo siya. Ibalik niyo siya rito. Ipasara ang airport. Ngayon din. Namumula ang mga matang itinuro niya ang assistant at pagkatapos ay ang mga naguguluhang guwardiya. Nabasag ang kanyang matinis na boses. Wala akong pakialam kung saang terminal man siya o kung saan siya lilipad. Pigilan niyo siya. Parang nagising sa panaginip ang mga guwardiya. Nagkukumahog nilang kinuha ang mga radyo at sinimulang kontakin ang mga tauhan sa NAIA. Nagkagulo ang lahat. Ang saya ng bagong buhay ay ganap na nabura ng bigla ang bagyo. Muling nag-vibrate ng baliw ang cellphone ni Mark. Tiningnan niya ang screen. Ito ang isa sa mga tauhan na ipinadala para sundan ang kotse ni Valerie. Sinagot niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Nakinig siya sa ilang pangungusap at tuluyan nang nawala ang huling bakas ng kulay sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono at tiningnan si Dominic na parang nasa bingit ng pagkabaliw. Nanginginig ang kanyang mga labi at kinailangan niya ang buong lakas para bigkasin ang pangungusap na tuluyang maglulubog kay Dominic sa impyerno. Sir Dominic, may balita po mula sa expressway. Pumunta nga po ang kotse ng senyora sa airport. Pero chinek na po ng mga tauhan natin ang records ng mga international flights. Sinasabi sa records. Lumunok si Mark at ipinikit ang mga mata, halos sumigaw habang umiiyak. Sinasabi po na ang senyora Valerie Soriano ay umalis na ng Pilipinas 3 araw na ang nakakalipas. Sumakay po siya ng direct flight mula NAIA papuntang Zurich, Switzerland gamit ang Schengen visa niya. Ano? Biglang lumingon si Dominic at itinusok ang mapupulang mata sa assistant na parang hindi niya naiintindihan ang wikang sinabi nito. Bumagsak ang takot na assistant sa sahig, umiiyak. Totoo po, napakalinaw ng records ng Bureau of Immigration. 3 araw nang wala sa Pilipinas ang senyora. Ang taong nagmamaneho ng kotse papuntang airport ngayon ay siguradong hindi siya. Nagkamali po tayo sa lahat. Nakaalis na siya at dala niya ang 100 milyon mula sa shares. Plinano niya itong lahat. Umalis na siya 3 araw na ang nakaraan. Ang buong army of guards na to, lahat ng pagbabantay na to ngayon, ay isang malaking biro lang. Tumakas ito ng napakahusay sa mismong ilalim ng kanyang ilong. Eksakto sa panahong akala niya ay kontrolado niya ang lahat, patungo sa napakalayong lugar, at kinuha pa ang 100 milyong dolyar. Isang halo ng galit at pagkabalisa ang bumalot sa dibdib ni Dominic. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Nakaramdam siya ng pait sa kanyang lalamunan at isang mainit, malansang lasa ng dugo ang umakyat sa kanyang bibig. Ang huli niyang nakita bago siya bumagsak
ay ang takot na mukha ng assistant, ang nakakasilaw na ilaw sa kisame ng pasilyo, ang mga guwardiyang tumatakbo palapit sa kanya sa gitna ng kaguluhan, at ang mahinang iyak ng sanggol mula sa delivery room. Pagkatapos, nilamon siya ng ganap na kadiliman, kasabay ng tuluyang pagkawasak ng kanyang kumpiyansa at kontrol. Nagkamalay si Dominic, na balot sa matapang na amoy ng disinfectant. Malabo ang kanyang paningin sa loob ng ilang segundo bago ito luminaw. Ang una niyang nakita ay ang puting kisame ng kwarto sa ospital at ang swerong nakasabit. Iginawa niya ang kanyang mga daliri at nakaramdam ng matinding panghihina, hapdi sa lalamunan, at matinding bigat sa dibdib na halos hindi siya makahinga. Bumaha sa kanyang isip ang mga piraso ng memorya, ang mga ilaw sa labas ng delivery room, ang iyak ng sanggol, ang maputlang mukha ng assistant, at ang pangungusap na, umalis na siya, dala niya ang 100 milyon, at wala na siya sa Pilipinas. Para itong lason na karayom ng yelo na bumaon sa kanyang eardrum at tumusok sa kanyang utak. Nagpakawala siya ng paos na daing at sinubukang umupo. Dominic, gising ka na! Isang boses ng babae ang naghalong gulat at iyak sa tabi ng kama. Si Lara. Bakas pa sa mukha nito ang pamumutla mula sa panganganak. Nakasuot ito ng hospital gown at nakasandal sa isang upuan sa tulong ng yaya, umiiyak habang automatikong pinoprotektahan ng isang kamay ang tiyan. Pinakaba mo ako ng sobra. Bakit ka biglang hinimatay? Sabi ng doktor. Na-stress ka raw ng husto, kaya ka nagka-panic attack at kailangan mo ng pahinga. Bahas na pinalis ni Dominic ang kamay na inilapit ni Lara sa noo niya. Ang biglaang paggalaw ay humila sa karayom ng swero kaya nakaramdam siya ng sakit, ngunit binaliwala niya ito. Itinutok niya ang kanyang namumulang tingin kay Mark, na maputlang naghihintay sa tabi ng pinto. Ano na ang sitwasyon ngayon? At si Valerie? Nanginig ang assistant, halos maiyak. Maingat niyang tiningnan si Lara, at nanginig ang kanyang mga labi. Sir Dominic, 4 na oras po kayong walang malay. Na-verify na po natin ang impormasyon ng senyora. Totoo po, 3 araw na ang nakakalipas. Ginamit niya ang passport niya para lumipad mula Maynila patungong Switzerland. Ang kotse na nakita natin sa expressway kaninang hapon ay minamaneho ng isang babaeng kamukha niya, binayaran ng senyora para iligaw tayo. Ang signal ng personal na cellphone ng senyora ay huling lumitaw sa Zurich Airport at pagkatapos ay nawala na. Malamang gumagamit siya ng untraceable na prepaid phone. Switzerland. Nginuya ni Dominic ang salita, nakakaramdam ng matinding lamig sa kanyang mga ngipin. Isa sa mga lugar sa mundo na may pinakamahigpit at pinaka-develop na privacy laws, private banking, at asset management. Doon siya pumunta. Planado ang lahat. At ang mga shares? Sutsot ni Dominic, nagngangalit ang mga bagang. Lalong yumuko ang assistant. Ang transaksyon ng 3% ay tuluyan ng nakumpleto. Hindi na po maibabalik. Ang pera ay dumaan sa napakaraming offshore accounts kaya ang pinal na lokasyon nito ay isang misteryo na. Kinausap na po natin ang pinakamagagaling na corporate lawyers at financial investigators. Sabi nila, ang pamamaraan ng kabilang panig ay napaka-propesyonal, sumusunod sa lahat ng batas, halos walang iniwang bakas, at ang Alba Fund ay may napakalaking impluensya. Idineklara na nilang isa itong ordinaryong commercial investment. Tumanggi silang ibunyag kung sino ang kliyente nila at tinanggihan ang anumang komunikasyon mula sa atin. Hinawakan ni Dominic ang basong kristal sa kanyang bedside table at buong lakas itong inihagis sa sahig. Nagtalsikan ng mga bubog at malamig na tubig kung saan-saan, dahilan para mapatili si Lara na agad na pinrotektahan ng yaya. Mga walang silbi! Puro kayo walang silbi! Umunggol si Dominic. Mabilis na tumataas baba ang dibdib niya. Hanapin niyo siya. Ituloy niyo ang investigasyon. Gamitin ang lahat ng koneksyon. Wala akong pakialam kung magkano. Gusto kong malaman kung nasaan siya eksakto, sino ang kasama niya, at ano ang balak niyang gawin sa 100 milyon ko. Opo, Sir Dominic, ginagawa na po namin. Mabilis na tumango si Mark. Ang noo ay basang-basa ng malamig na pawis. Saka, huminga ng malalim si Dominic para piliting pakalmahin ang sarili kahit na ang boses niya ay patuloy na naglalabas ng malamig na galit. Kontakin ang mga tao natin sa Switzerland. Imbestigahan ang mga galaw niya pagdating doon gamit ang unofficial channels. Bantayan ang mga booking sa eroplano at tren at ihanda ang private jet ko. Ako mismo ang pupunta sa Switzerland. Dominic. Hindi na nakapagpigil si Lara
at nagsalita ng utal-utal, hindi makapaniwala sa narinig. Kagigising mo lang, tapos gusto mong pumunta sa Switzerland? Paano naman ako? Paano ang anak natin? Hindi ka pa nga nakikita ng maayos ng anak mo. Sumenyas siya sa yaya na ilapit ang mga kumot kung saan natutulog ang bagong silang na sanggol sa crib nito. Sa ibang pagkakataon, siguradong mababaliw sa tuwa si Dominic, ngunit ngayon, anumang emosyon para sa bagong buhay na iyon ay nabura na ng paghihinala, inis, kahihiyan ng pagkaloko, at napakalaking pagkalugi sa pera. Naramdaman pa nga niya na ang pagsilang ng batang ito ay halos isang sarkastikong biro, isang bagay na nagpapakita ng kanyang sariling kayabangan at ng nakakamatay na pagkalkula ni Valerie. Nandyan ka, ang mga yaya, at ang mga pinakamagaling na doktor para sa bata. Sagot ni Dominic na walang emosyon. Hindi man lang nilingon ang sanggol, may mas mahahalaga akong dapat asikasuhin. Lalong namutla ang mukha ni Lara. Isang malaking pagkadismaya at matinding tampo ang bumaha sa kanya. Akala niya, sa pagbibigay ng anak kay Dominic, masisiguro na ang posisyon niya at makukuha niya ang buong atensyon nito. Hindi niya inaasahan na kalahating araw lang pagkapanganak, babalik ta rin ng ahas na si Valerie ang mundo. Ni hindi niya inaasahan na sa paggising ni Dominic, tanging ang babaeng nagnakaw ng pera niya ang iniisip nito at nagpapakita ng ganitong kalamigan sa sarili nitong anak. Dominic? Ano bang mas importante? Kami ng anak mo o yung babaeng nagtaksil sa'yo at tumakas dala ang pera mo? Tuluyan nang umiyak at sumigaw si Lara. Dahil mahina pa ang katawan mula sa panganganak, napahapo siya. Tumahimik ka. Matalim na putol ni Dominic. Ang mata ay parang kutsilyo. Anong alam mo? 100 milyong dolyar yon. Halos 6 na bilyong piso. Hindi lang pera ang kinuha niya. Kinuha niya ang dignidad ko, ang working capital ng De Leon Group, at nag-trigger siya ng chain reaction. Hindi na siya mag-aaksaya ng laway para ipaliwanag ang lahat ng ito kay Lara. Nanginig si Lara sa sigaw niya. Ang natitira niyang mga reklamo ay natigil sa kanyang lalamunan, at tanging ang iyak na lang ng kawalan ng magagawa ang natira. Bigla niyang naramdaman na ang gwapo at maiinitin na lalaking nasa harap niya ay isang nakakatakot na estranghero. Napakabigat ng hangin sa kwarto, nakakasakal. Pinigilan ni Mark ang kanyang hininga. Hinihiling na maging invisible na lang siya. Sakto namang nag-vibrate ng baliw ang personal phone ni Dominic, ang nanay niya. Kumunot ang noo niya, huminga ng malalim, at sinagot ito. Ang boses ni Doña Carmen sa kabilang linya ay puno ng galit at takot. Dominic, ano bang nangyayari? Kakatanggap ko lang ng tawag mula sa tito mo, sabi niya. Sabi niya ibinenta raw ng babaeng Soriano na yon ang lahat ng shares niya at tumakas sa ibang bansa. Totoo ba to? Paano ka naging ganyan kapabaya? Ang daming shares? Tapos hinayaan mo lang ibenta na parang wala lang? At si Lara, nanganak na ba? Lalaki ba? O babae? Saang ospital kayo? Bakit ang daming gulo? Sunod-sunod na tanong ang ibinagsak sa kanya. Mama, medyo komplikado po. Pagkaayos ko nito, ipapaliwanag ko sa inyo. Nanganak na si Lara ng lalaki. Nandito kami sa St. Luke's BGC. Ayos lang po ako. Anong ayos ka lang? Nabalitaan kong hinimatay ka raw sa galit. Makinig kang mabuti, Dominic. Kailangan mong ayusin agad ang issue sa shares na yan. Hindi yan maliit na pera. At si Valerie, kailangan mong ibalik dito. Hindi pwedeng nakawi ng pera ng mga De Leon ng ganun-ganun lang. Gusto niyang makipag-anul at tumakas dala ang kaban ng bayan. In her dreams, sinabihan ko na ang papa mo na kausapin ang mga kaibigan niyang judges at sa Bureau of Immigration. Tingnan natin kung makukuha natin ang HDO o mabawi ang pera. Ayusin mo yan ngayon din. Bumulong si Dominic ng opo at ibinaba ang linya. Kahit na ginagatungan lang ng ina ang apoy, pinaalala nito ang isang mahalagang punto. Ang ama ni Valerie, si Don Arturo Soriano, ay nasa ospital pa rin sa Pilipinas. Bagsak na ang pamilya Soriano, kaya baka doon siya pwedeng mag-ipit. Alamin mo ang kalagayan ni Don Arturo Soriano at ng pamilya niya. Utos ni Dominic kay Mark. Tsaka, sabihan mo ang mga abogado na gumawa ng bagong annulment agreement, wala nang kwenta yung nauna. Kakasuhan ko si Valerie ng estafa at malicious transfer of conjugal properties. Ipapa-freeze ko ang lahat ng assets niya dito at sa labas ng bansa. Opo, sir. Pagkasulat ni Mark ng notes. Tumunog uli ang telepono. Isa sa mga key directors ng board. Ang tono nito ay balisa. Sir Dominic, anong nangyayari?
Kumakalat na ang balita sa stock market na ang asawa mo, future ex-wife, ay nagbenta ng napakalaking volume ng shares ng kumpanya at tumakas. Totoo ba? Bumagsak na ang presyo ng shares natin. Kahit hindi sobrang laki ng percentage, ang katotohanang isang miyembro ng inner family ang biglang nag-unload ng shares ay nagbibigay ng napakapangit na imahe. Nagtatanong na ang mga small investors, may problema ba sa kumpanya na hindi natin alam? Kailangan mong mag-release ng official statement para pakalmahin ang market. Mas lalong lumubog ang sikmura ni Dominic. Nagsimula na ang chain reaction. Hindi lang pera ang kinuha ni Valerie. Binigyan pa niya ng nakamamatay na dagok ang tiwala sa De Leon Group sa Philippine Stock Exchange. Kung hindi niya ito maaayos, ang panik sa merkado ay magdudulot ng pagkalugi na higit pa sa $100 milyong na iyon. Director Juan, huwag kayong maniwala sa mga tsismis. Isa lamang itong internal family wealth management readjustment. May mga maling akala lang. Magbibigay ako ng official statement sa lalong madaling panahon. Sagot ni Dominic, pinipilit ang kalmadong tono. Pagkababa ng telepono, ang kanyang mukha ay napakadilim, parang tumutulo ang kadiliman. Wealth management readjustment? Maling akala? Kahit siya, alam niyang nakakaawa ang mga palusot na iyon. Tumingin siya sa bintana. Gabi na at kumikislap ang mga ilaw ng Maynila, ngunit wala sa mga ito ang makapagbibigay liwanag sa kalamigan ng kanyang mga mata. Si Valerie, ang babaeng sobrang amo, nang tahimik at walang nakakapansin, ay naglatag ng isang perpektong bitag, habang akala ng lahat ay isa lamang siyang walang kwentang palamuti, at ang naging atake niya ay nakamamatay. Zurich, Switzerland, ikinuyom ni Dominic ang kanyang mga kamao. Nakabakat ang mga ugat sa kanyang kamay. Kahit saang sulok ng mundo ka magtago, Valerie, hahanapin kita, at yung 100 milyon, isusuka mo yon, bawat sentimo. Sa mga sandaling iyon, libu-libong milya ang layo sa Zurich. Nagsisimula ng kuminang ang mga ilaw ng lungsod. Nakaupo si Valerie sa malawak na terrace ng kanyang apartment sa tabi ng lawa, balot sa isang malambot na cashmere shawl. Sa tabi niya ay isang tasa ng umuusok na tsaa. Sa screen ng kanyang laptop, nakabukas ang ilang bagong email sa kanyang naka-encrypt na inbox. Ang una ay mula kay Attorney Season, nagbabalita na nagising na si Dominic at malamang na gumawa ng legal action. Naihanda na ng abogado ang depensa at, base sa jurisdiksyon ng Switzerland, pinagana na niya ang mga protocol para sa asset protection. Ang pangalawa ay mula sa International Moving Company, na nagpapatunay na ang maliit na kahon ng kanyang mga personal na gamit ay nakapasa na sa customs at papunta na sa kanyang bagong address. Ang huling email ay mula sa isang eksklusibong private sanatorium sa Zurich. Nakalakip dito ang pinakabagong medical report ng kanyang ama, si Don Arturo Soriano, at ilang litrato ng mga unang araw nito roon. Sa mga litrato, nakaupo si Don Arturo sa isang wheelchair habang ipinapasyal ng isang caregiver sa hardin. Kahit medyo payat pa rin ito, mas maganda ang kulay nito kaysa noong nasa Pilipinas, at mas malinaw ang paningin nito. Isang malambot na kumot ang nakapatong sa tuhod nito, at sa background ay ang kalmadong lawa at ang malalayong Alps. Matagal na tinitigan ni Valerie ang mga litrato. Ang kanyang mga mata, na matagal nang naging malamig, ay sa wakas nagpakita ng manipis na kislap ng totoong luha. Inabot niya at marahang hinaplos ang mukha ng ama sa screen. Pagkatapos, isinara niya ang email at kinuha ang isa pang dokumento. Isa itong enrollment brochure mula sa Continuing Education Center ng University of Zurich. Ang kurso ay Art History at Cultural Management. Sa tabi rin nito ay isang libro para sa pag-aaral ng German. Sa labas, malalim at tahimik ang Lake Zurich sa gitna ng gabi. Ang mga ilaw sa kabilang pampang ay sumasalamin sa tubig, nababasag na parang mga bituin na nakakalat sa malayo. Ang melodiyosong tunog ng mga kampana ng isang simbahan ay lumikha ng maliliit na alon sa tahimik na hangin. Dito, walang nakakasakal na kasal, walang mapanghusgang tingin sa bawat kanto, walang papel ng masunuring asawa na dapat gampanan. Tanging ang sariwang hangin ng kanyang bagong kalayaan ang naroon. Kinuha niya ang tasa, humigop, at ang init ng tsaa ay bumaba sa kanyang lalamunan, pinapainit ang kanyang buong katawan. Ang bagyo ay sumabog na sa Maynila. Ngunit ang kaguluhan at gulo ay napigilan ng matibay na harang ng batas at heograpiya na kanyang itinayo. Sa wakas, pwede na siyang umupo para magtsaa
at planuhin ang buhay na totoong gusto niyang mabuhay. Hindi agad nakalipad si Dominic patungong Switzerland. Pagkalabas niya ng ospital, natrap siya sa isang walang katapusang spiral ng problema. Ang una, sumulpot ang ina niyang si Doña Carmen sa ospital kasama ang batalyon ng mga yaya para raw alagaan ang apo. Sa totoo lang, ang unang hiningi nito ay isang DNA test sa mismong harapan ni Lara. Dominic, hindi naman sa walang tiwala ang mama mo sa'yo. Walang pag-iingat na sabi ni Doña Carmen. Pero masyadong nagkakataon ang lahat. Sakto namang noong sinaksak tayo sa likod ng babaeng Soriano na, yon, at tumakas dala ang yaman natin. Ipinanganak ang batang to. Kailangang patunayan na may dugong de Leon talaga yan. Kung oo, edi ibibigay ko ang lahat ng gusto niya. Pero kung may kakaiba, iniwan niya ang pangungusap na bitin, puno ng implikasyon. Nanginginig sa galit si Lara at walang tigil ang pagtulo ng luha. Niyakap niya ang sanggol. Ma'am, paano niyo po nasasabi yan? Anak to ni Dominic. Sarili niyo pong apo? Iniinsulto niyo po ako at si Dominic. Si Dominic, na sa simula pa lang ay stressed at gulong-gulo na, ay nakaramdam ng pamimilipit sa kanyang mga sentido dahil sa away na ito. Tiningnan niya ng pasingit ang umiiyak na sanggol sa kumot nito. Ngunit anumang bakas ng lambing ay nadurog na ng mga pagdududa at stress. Ang pagtataksil ni Valerie ay bumaon na parang tinik sa kanyang puso. At ngayon, pinagdududahan na niya ang lahat. Gawin niyo ang test. Ang apat na salitang iyon ay direktang pumutol sa iyak ni Lara. Nabigla siya, tiningala siya nito, nawasak ang mundo. Umiwas ng tingin si Dominic. Gawin niyo, para tumahimik na tayong lahat. Kailangan niya ng kontrol. Kailangan niyang maibalik ang kasiguraduhan. Mabilis na kinumpirma ng resulta na si Dominic ang biological father. Lumambot ang tono ni Doña Carmen at nag-isip na ng pangalan at pagpaparehistro. Ngunit patuloy pa rin niyang tinatrato si Lara ng malamig at may paghihinala. Si Lara, na puno ng reklamo ngunit walang lakas ng loob na magsalita, ay kinimkim ang kanyang galit at mas lalo pang namuhi sa tumakas na si Valerie. Ngunit kung sa bahay ay masama na ang sitwasyon, sa kumpanya ay mas matindi ang sunog. Kahit ginamit ng De Leon Group ang palusot na Family Wealth Reorganization para patayin ang balita sa bentahan ng shares, hindi tumigil ang usap-usapan sa PSE. Bumagsak ang shares ng ilang magkakasunod na araw at bilyon-bilyong piso ng market value ang naglaho. Ilang major shareholders ang nagsimulang mag-pressure kay Dominic, humihingi ng lohikal na paliwanag. Ang ilan ay pasimpleng nagparinig na ang kapalpakan ni Dominic sa paghawak sa hiwalayan nila ng asawa ay naglalagay sa kumpiyansa ng investors sa alanganin. Si Dominic, pagod na pagod pisikal at mental, ay napilitang mag-organisa ng maraming meetings para piliting pakalmahin ang mga tao. Ang impormasyong nakukuha mula sa mga tauhang ipinadala niya sa Switzerland ay nakapanlulumo. Pagkapasok sa bansa, si Valerie ay nawala na parang isang patak ng tubig sa karagatan. Nagpalit ito ng mga phone number, gumamit ng pekeng address, at nagtago sa likod ng napakahigpit na Swiss privacy laws. Ang higit sa 5 bilyong pisong pondo ay ikinalat sa iba't ibang private funds at blind trusts. Sabi ng mga contacts natin sa Switzerland, ang legal team at bangko na nag-handle sa kanya ay ang pinakamagaling sa industriya. Ang bank secrecy nila ay hindi mababali, maliban na lang kung makakapagbigay tayo ng solidong ebidensya na ang pera ay galing sa isang napakalalang krimen. Imposibleng makakuha ng impormasyon gamit ang legal na paraan. Inihampas ni Dominic ang kanyang mamahaling fountain pen sa mahogany desk. Kung ganon, gumamit kayo ng iligal. Bayaran niyo kahit magkano, lumunok si Mark. Napakalakas po ng batas doon, sir. Tsaka ang mga bangkong pinili niya ay hindi tumatanggap ng suhol kapalit ng impormasyon. Masyadong malaki ang risk. Sa ngayon, walang gustong tumanggap ng trabaho. Naluwagan ni Dominic ang kanyang necktie, nakakaramdam ng nakakasakal na kawalan ng kapangyarihan na hindi pa niya nararanasan. Nasanay siyang ayusin ang lahat gamit ang pera at kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit ni Valerie ang parehong pera at kapangyarihan para magtayo ng isang kuta na hindi matitibag. At ang mas ikinagagalit niya ay ang bagong annulment petition na sadyang ginawa para kasuhan si Valerie ng paglustay sa conjugal assets ay agad na sinagot ng law firm nito ng isang napakalakas na legal document. Hindi lang itinanggi ng abogado ni Valerie ang mga akusasyon, nagbigay din ito ng napakalaking dossier ng mga ebidensya. Kasama roon ang notarized prenuptial agreement na nagpapatunay na
Ang 3% shares ay eksklusibo at tanging pag-aari lamang ni Valerie, at kahit may right of first refusal ang De Leon Group, walang limitasyon sa pagbenta nito sa iba. Naglakip din sila ng kopya ng email na ipinadala ni Valerie kay Dominic sa isang inbox na madalang nitong buksan, nagpapaalala sa kanyang planong magbenta. Sumunod sa market price ang transaksyon, at may detalyadong ulat na nagpapatunay na ang natitirang yaman ni Valerie ay ganap na hiwalay sa De Leon Group. Higit sa lahat, nagbabala ang dokumento na ang gawain ni Dominic pakikipag-live-in sa ibang tao habang kasal, at ang pagkakaroon ng anak sa labas ay isang matinding basehan para sa psychological incapacity at concubinage sa Pilipinas. Kung ipipilit ni Mr. De Leon ang mga kaso, ang kampo ni Mrs. Soriano ay magpa-file ng countersuit at hihingi ng danyos perwisyo at mas malaking hati sa yaman. Nang makita ang mga dokumento, lalo na ang email, nanginig ang mga daliri ni Dominic. Karamihan sa mga email sa inbox na iyon ay binabasa ng kanyang assistant na sa mga panahong iyon ay nakatuon lang sa pagbubuntis ni Lara. Kinalkula niya ang lahat hanggang sa pinakamaliit na detalye. Sir Dominic, matibay po ang ebidensya nila. Parang hinihintay na nila tayo. Pagsusuri ng abogado ni Dominic, inaayos ang salamin. Kung itutuloy natin ang giyera sa korte, tayo ang dehado. Posibleng gamitin nila ang issue tungkol kay Miss Castro at sa bata laban sa'yo, at ang personal na imahe mo at ng kumpanya ay babagsak. Tama na, pinutol siya ni Dominic, humihingal ang dibdib. Hindi pa niya naramdaman ang ganitong pagkakasakal. Siya ang biktima, siya ang nawalan ng pera, tapos ngayon lalabas na siya ang mali sa lahat? Nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Eksakto namang tumunog ang kanyang personal na cellphone, isang unknown number na may area code ng Zurich. Tumalim ang tingin ni Dominic. Sinenyasan ng mga abogado at assistant na lumabas ng opisina, at sinagot ito gamit ang nagyayelong boses. Hello. Nagkaroon ng 2 segundong katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, tumunog ang isang boses ng babae, kalmado at hindi natitinag. Dominic, si Valerie to. Agad na nanigas ang mga kalamnan ni Dominic. Napatuwid siya ng upo at mahigpit na hinawakan ang telepono. Valerie, nasaan ka? Kung nasaan ako, hindi na yon mahalaga. Malinaw, malamig, at walang emosyon ang boses ni Valerie. Walang yabang, walang galit, parang nakikipag-usap lang tungkol sa isang bagay na wala siyang kinalaman. Tumawag ako para formal na ipaalam sa iyo ang 2 bagay. Una, natanggap na ng abogado ko ang demanda mo. Siya na ang bahala doon. Personal kong iminumungkahi na kung ayaw mong mapunta sa public court records at pagpistahan ng media at chismis sa Maynila, ang pagiging kabit ni Miss Castro, ang anak mo sa labas, ang pagpapabaya mo sa may sakit kong ama, at ang mga pambabae mo pag-isipan mong mabuti ang mga susunod mong hakbang. Ang shares ng kumpanya mo ay medyo unstable na. Tumalon ang puso ni Dominic. Bini-blackmail siya nito gamit ang reputasyon ng kumpanya at ang presyo ng shares. Pangalawa, pagpapatuloy ni Valerie nang hindi naghihintay ng sagot, ang annulment of marriage ay ang pinaka-epesyenteng opsyon. Ipapadala ng abogado ko ang mga papeles. Simple lang ang kondisyon. Dahil sa matinding pagkukulang mo, susuko na ako sa paghingi ng kalahati ng iba mo pang ari-arian. Pero ang maliit na rest house sa Alfonso, Cavite. Yung rest house na gustong-gusto ng nanay ko. Iyon ay ililipat sa pangalan ko. Bukod doon, tapos na ang lahat at wala nang karagdagang claims. Kung pipirma ka, makikipagtulungan ako sa huling proseso ng separation of properties. In your dreams, sigaw ni Dominic, nawawala na sa sarili. Valerie, akala mo ba dahil nagtatago ka sa Switzerland at naglalaro ng ganito? Naiipit mo na ko? Ang rest house na yon ay bahagi ng tradisyonal na yaman ng pamilya De Leon. Hindi magiging sayo. Yon kailanman. At ang 100 million ko. Ang perang yon ay pag-aari ng mga De Leon at ibabalik mo sa akin yon. Sa kabilang linya, parang bumuntong hininga si Valerie. Isang mahinang tunog, ngunit puno ng hindi maiwasang awa na nagpasakit sa tiyan ni Dominic. Nananatiling matatag ang boses nito. Ang 3% na iyon, legal at technical, ay palaging akin. Hindi yon pera ng De Leon Group. Ibinenta ko yon nang naaayon sa batas. Tungkol sa rest house, ang market value noon ay barya lang kumpara sa mga kondo at alahas na binili mo para kay Miss Castro o sa posibleng child support at alimony na ididikta ng korte kung sakaling ilaban ko to.
Kung hiningi ko yon, isa lamang itong simbolo. Isang pagsasara para sa yumaong ina ko at para sa akin pagkatapos ng 3 taon. Huminto siya at naging mas matalim ang kanyang tono. Ito na ang pinaka-eleganteng opsyon na maibibigay ko sa'yo. Kung ipipilit mo ang giyera sa korte, sasamahan kita hanggang dulo. Pero kapag nawala na sa kontrol ang lahat, ikaw lang ang sisisihin. Pag-isipan mo, kokontakin ka ng abogado ko. Paalam. Teka Valerie, unggol ni Dominic. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang dial tone. Nanigas si Dominic na hawak ang telepono. Ang mukha ay nadeporma sa galit. Ang lakas ng loob niya. Ang lakas ng loob niyang kausapin siya ng ganoon. Ang takutin siya ng isang eleganteng annulment? Inihampas ni Dominic ang kanyang custom-made na mamahaling cellphone sa pader. Sumabog ang screen nito sa 1,000 piraso. Elegante? Valerie, bakit hindi mo inisip ang pagiging elegante noong ninakawan mo ako at pinahiya ang pamilya de Leon sa buong Maynila? Humihingal siya, namumula ang mga mata. Isang halo ng galit at takot na ayaw niyang aminin ang nagsisimulang kumontrol sa kanya. Narealize niyang hindi niya kailanman nakilala nang lubusan ng babaeng natulog sa tabi niya sa loob ng 3 taon. Hindi ito isang maamong tupa, kundi isang tahimik at pasensyosong leopardo na alam kung kailan kakagatin ang jugular vein. At ngayon, hindi lang hindi niya alam kung saan siya hahanapin at nawalan siya ng kayamanan, kundi nasa panganib din na mabunyag ang lahat ng eskandalo ng pamilya at masira ang kanyang kumpanya. Pumasok ang takot na assistant nang marinig ang kalabog. Sir Dominic? Dahan-dahang lumingon si Dominic na may nakamamatay na tingin. Sabihan mo ang mga abogado na itigil ang anumang legal action laban kay Valerie. At saka, ikonekta mo ako sa presidente ng BDO o BPI. Kailangan muna niyang patatagin ang shares ng kumpanya. Tungkol kay Valerie, tumingin siya sa bintana, sa maulap na kalangitan ng Maynila. Revenge is a dish best served cold. Sa huli, sumuko si Dominic sa hindi makayanang pressure mula sa board of directors, sa utos ni Doña Carmen na iwasan ang eskandalo na sisira sa pamilya, at matapos suriin ang mga mapaminsalang financial risk ng isang paglilitis, pinirmahan niya ang mga papeles ng annulment ng may pinakamadilim na mukha. Ang rest house sa Alfonso ay nailipat sa pangalan ni Valerie. Hindi kailanman lumitaw si Valerie. Ang lahat ay ginawa sa pamamagitan ng special power of attorney sa kanyang abogado. Nagpadala si Dominic ng tao para i-check ang bahay. Walang laman. Buo. Parang pinagtatawanan siya nito. Ibinenta ng PR department ng De Leon Group ang hiwalayan bilang amicable separation due to irreconcilable differences. Ngunit sa alta sosyedad, walang lihim na nagtatagal. Ang masterstroke ni Valerie at ang nakakahiyang eksena ni Dominic sa St. Luke's ay naging paboritong pulutan sa mga party sa Forbes at Dasmariñas Village. Sa mahabang panahon, naging katatawanan si Dominic at matagal bago nakarecover ang value ng shares ng kumpanya. Si Lara naman ay hindi matagumpay na nakapasok sa pamilya de Leon. Ginamit ni Doña Carmen ang palusot na bata pa ang anak at pangit tingnan kung magpapakasal agad pagkatapos ng hiwalayan kaya na-postpone ng walang hanggan ang kasal. Kahit lumipat si Lara sa mansyon, ang status niya ay isang uncomfortable guest. Magalang siyang tinatrato ng mga kasambahay pero pinagbubulungan siya kapag nakatalikod. At si Dominic, na naging mas bugnutin at mainitin ang ulo, matapos ang pananaksak ni Valerie, ay halos hindi na nagbibigay ng atensyon sa kanya o sa bata. Ang pangarap niyang maging inggit ng lahat bilang misis. De Leon ay unti-unting naglalaho. Ang matinding pagkadismaya ay nagpagalit sa kanya at nagdulot ng malalang away nila ni Doña Carmen. Naging nakakasakal ang atmosfera sa malaking mansyon. At ang lahat ng ito ay wala nang pakialam kay Valerie, na nabubuhay libu-libong milya ang layo. Payapa at buo ang buhay niya sa Zurich. Ipina-admit niya ang kanyang ama sa isang sanatorium na may napakagagaling na propesyonal at binibisita niya ito linggo-linggo. Si Don Arturo Soriano, na inaalaga ang mabuti at may anak sa tabi, ay unti-unting bumubuti. Kahit nahihirapan pa ring magsalita, mas maganda ang mood nito at minsan ay nakakapaglakad pa sila sa gilid ng lawa. Bumalik sa pag-aaral si Valerie. Nag-enroll siya sa art history sa universidad at ginugugol ang hapon sa pag-aaral ng German, pagbisita sa mga museo, o pakikipagkita sa mga bagong international classmates sa mga cafe. Tuluyan na niyang naiwala ang takot at pagiging maamo. Mas relax na siya ngayon.
Nagbago rin ang estilo ng kanyang pananamit. Hindi na siya nagsusuot ng mga konserbatibong bestida. Sa halip, mga malilinis na pantalon at polo o mga komportableng linen coats. Dahil sa inner peace na iyon, nagliliwanag siya ng isang tahimik na ganda. Ang kanyang napakalaking yaman ay ininvest sa iba't ibang global stable funds at ang mga tubo pa lang ay sapat na para masiguro ang marangyang buhay para sa mga susunod na henerasyon. Nananatili siyang simple, ngunit may dalang matinding kumpiyansa na ibinibigay ng total financial freedom. Minsan, naaalala niya ang Maynila, ang pamilya de Leon, si Dominic, ngunit ang mga alaala na ito ay parang pagtingin sa isang malabong salamin. Hindi na siya naaapektuhan, wala nang galit. Isa itong malamig na bangungot na pinaggisingan na niya. Nagpapasalamat pa nga siya sa 3 taong iyon. Kung hindi siya na-corner ng ganoon, hindi niya kailanman malalaman na may nakatagong determinasyon sa loob niya. Dahil dumanas siya ng matinding lamig, mas pinapahalagahan niya ang kalayaan. Bumilis ang paglipas ng panahon na parang tubig, hanggang isang araw sa pagtatapos ng taglagas, habang nag-aaral si Valerie sa library ng universidad, nakatanggap siya ng tawag mula sa Pilipinas. Ang tumatawag ay isang malayong pinsan ng pamilya Soriano. "Valerie! Uy! Nabalitaan kong ang ganda na ng buhay mo dyan." Nakakatuwa naman. Nauutal na panimula ng pinsan, halatang may hinihinging pabor. "Tingnan mo, may naisip ako na dapat mong malaman." Tila nasasabik siya at ibinaba ang boses. "Tungkol to kay Dominic De Leon. Tingin ko nasa napakalaking problema siya." Pumunta si Valerie sa isang tahimik na sulok ng pasilyo. "Wala na akong kinalaman sa mga isyu niya." Oo. Alam kong hiwalay na kayo. Pero may kinalaman to sa'yo. Naaalala mo yung 3% shares na ibinenta mo sa Alba Fund? Bahagyang napataas ng kilay si Valerie. Ayun. Napakasikreto pala ng Alba Fund na yan. May likod pala silang matandang European consortium. Hindi lang sila basta passive investors. Mula nang bilhin nila ang shares mo, napakatahimik nila. Pero lately, nakipag-alyansa sila sa ibang shareholders na sawang-sawa na sa mga risky strategies ni Dominic. Nagrebelde sila sa board of directors. Inaakusahan siyang nalugi ng bilyon-bilyon sa mga palpak na international projects at nagdulot ng gulo. Hinihingian siya ng full audit ngayon at saka, bibilis ang salita ng pinsan. Plano nilang tanggalin si Dominic bilang CEO ng De Leon Group. Tumango si Valerie sa isip niya. Naging malinaw ang maraming bagay. Kaya niya pinili ang Alba Fund ay dahil sa legalidad at pagiging tahimik nito. Hindi niya kailanman naisip na maglulunsad pala ito ng hostile takeover mula sa loob ng board. Walang emosyon ang merkado. May civil war sa kumpanya ngayon. Bumagsak na naman ang shares. Desperadong naghahanap ng pondo si Dominic at yung pinagmamalaki niyang renewable energy project ay napatunayang scam. Inatake sa puso ang lolo nila nung malaman ito. Isang malaking disaster. Tahimik na nakinig si Valerie. Matapos ang ilang sandali, nagsalita siya nang may nakagawi ang katahimikan. "Pinsan, salamat sa kwento mo, pero uulitin ko, nakaraan na yon. Magaling na lalaki si Dominic. Siguradong malalampasan niya yan. May gagawin pa ako, ibaba ko na to." Pinatay niya ang tawag nang hindi hinihintay ang sagot at tumingin sa bintana. Ang mga lumang kalsada ng Zurich ay natatakpan ng mga gintong dahon. Sa library, tanging ang pagbuklat ng mga pahina at pagkaskas ng mga bolpen ang naririnig. Hindi siya nagulat sa pagbagsak ni Dominic. Dominante ito, mayabang, at walang awa. Sa magagandang panahon, kumikita ito ng malaki. Ngunit sa harap ng krisis, ang kawalan nito ng kakayahang umamin ng pagkakamali ang madalas maging dahilan ng pagkasira nito. Inaani lang niya kung ano ang itinanim niya. At ang Alba Fund ay naging accelerator lang. Bumalik siya sa upuan at binuksan ang makapal na libro ng Renaissance art. Ang lahat ng iba pa ay alikabok sa kasaysayan, ngunit hindi naisip ni Valerie na may bahagi ng kanyang nakaraan na ayaw pang mamatay, lalo na ang isang desperadong Dominic na kumikilos tulad ng isang na-corner na hayop, kumbinsidong ang tanging dahilan ng kanyang tuluyang pagkawasak ay si Valerie. Dumating ang taglamig sa Zurich. Papatak-patak ang manipis na nyebe. Matapos ang kanyang huling exam para sa semester, lumabas si Valerie sa gusali at binuksan ang kanyang payong. Tahimik siyang naglakad sa mga kalsadang batong natatakpan ng manipis na puting kumot patungo sa paborito niyang cafe. Makikipagkita siya kay Gabriel Reyes, isang Filipino-Swiss lawyer at kaibigan na paminsan-minsan niyang nakakatrabaho.
para pag-usapan ang posibleng pagbubukas ng isang maliit na art gallery. Mainit ang cafe, amoy kape at pastry. Umupo siya sa paborito niyang pwesto sa tabi ng malaking bintana, umorder ng cafe latte, at tiningnan ang mga notes sa tablet. Humahampas ang nyebe sa salamin. Hindi niya napansin na sa kabilang kanto, nakasandal sa pader, isang lalaking nakasuot ng makapal na itim na coat, sombrero, at nakatago ang mukha sa ilalim ng scarf, ang matagal nang nakatingin sa kanya ng diretso. Nanginginig ang mga kamay nito sa ilalim ng mesa hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang tense at mabangis na emosyon. Hindi kailanman inakala ni Dominic De Leon na hahantong siya sa ganito, parang isang nakakaawang anino na nagtatago sa ibang bansa para tambangan ang babaeng sumira sa kanyang imperyo. Ang giyera sa kumpanya ay natapos sa kanyang matinding pagkatalo. Tuluyan siyang tinanggal bilang CEO. Binigyan na lang siya ng palamuting upuan sa board, walang boses at walang boto. Bumagsak ang renewable energy project niya at nawala ang konting personal assets na natitira sa kanya pambayad utang. Ang ama niya, sa pangalawang atake sa puso, ay tuluyan ng na-bedridden. Ang pamilya De Leon ay lumubog. Si Lara, nang makitang wala ng imperyong mamanahin, ay nakipag-away ng matindi sa kanya. Tinawag siyang walang silbi dahil sinira niya ang kinabukasan ng bata. At sa huli, ay kinuha ang perang palihim na ibinigay ni Doña Carmen at naglaho na parang bula, hindi na bumalik kailanman. Mula sa rurok, bumagsak si Dominic ng patiwarik sa putikan sa loob lamang ng ilang buwan. Nailigtas lang sa tuluyang pagkabangkarote dahil sa awa ng isang tiyuhin na nakatira sa Switzerland, ilang buwan siyang nilamon ng puot. Sa mga mahahabang gabi ng hindi pagtulog, lahat ng galit niya ay nakatutok sa isang pangalan, Valerie. Dahil sa kanya ang lahat. Kung hindi niya kinuha ang 100 milyong liquid cash ng De Leon Group, kung hindi niya ipinasok ang Alba Fund, kung hindi niya siya pinahiya at sinira ang autoridad niya. Matapos gamitin ang lahat ng natitira niyang koneksyon, nahanap din niya ang lokasyon ni Valerie sa Zurich. At naroon ang kanyang baliw na plano. Hanapin ang may kasalanan at sirain ito kahit mga hulugang hihilahin niya ito sa impyerno. Isang linggo na siyang nagbabantay at nahanap na niya ito. Pinagmasdan niya ito. Suot nito ay beige na wool sweater, gray na palda, at mahabang oatmeal coat. Elegante, simple, umiinom ng kape. Ang mukha nito ay nagpapalabas ng perpektong kapayapaan. Hindi ito mukhang takot o pinaghahanap. Taglay nito ang kapayapaan ng mga nanalo. Ang kislap na iyon ay sumaksak sa katinuan ni Dominic. Bakit siya nawalan ng lahat? Bakit naging impyerno ang buhay niya? Karang kislap. At ito, nag-enjoy sa tagumpay habang ginagastos ang pera niya? Ipinasok niya ang kamay sa loob ng coat at hinawakan ng isang matigas at metal na bagay, isang balisong, switchblade, na binili niya sa black market. Hindi niya ito gustong patayin. Masyadong madali iyon. Gusto niyang hiwain ang mukha nito. Gusto niyang burahin ang kapayapaang iyon at ilubog ito sa parehong takot at kabiguan na nararamdaman niya. Nagngalit ang kanyang mga ngipin. Naghandang tumayo para sugurin ito. Ngunit eksakto sa segundong iyon, tumunog ang kampanilya ng pinto ng cafe at isang matangkad na lalaki ang pumasok, dala ang nagyayelong hangin mula sa labas. Si Gabriel Reyes. Nakasuot ito ng gray na fine wool coat, may dalang briefcase, mukhang kumpiyansa at gwapo. Pagkapasok, nilibot nito ang paningin sa cafe at matapos mapadapo saglit ang mapanuring tingin kay Dominic, lumapit itong nakangiti kay Valerie. Kanina ka pa ba? Boses ni Gabriel, malalim at mabait, nagsasalita sa purong Tagalog. Inangat ni Valerie ang ulo at ngumiti ng malapad. Isang sinsero at nakaka-relax na ngiti. Isang ekspresyon na hindi kailanman nakita ni Dominic sa 3 taon nilang kasal. Hindi naman, kakarating ko lang, sagot ni Valerie. Gabriel, akala ko ba may meeting ka? Natapos ng maaga at alam kong nandito ka, kaya dumaan ako. Mula sa kanyang briefcase, nilabas ni Gabriel ang isang folder. Dala ko na yung reports para sa pwestong gusto mong rentahan para sa gallery. Perfect. Salamat talaga. Lagi na lang kitang inaabala. Masayang pasasalamat ni Valerie. Wala to. Tawa ni Gabriel. Kumpiyansang tinawag ang waiter. Halata ang pagiging natural at malapit nila sa isa't isa. Si Dominic, na nakapako sa kinatatayuan, ay nanigas na parang bato. Sino ang lalaking ito? Ganoon ba siya kabilis nakahanap ng lover
O baka kilala na niya ito noon pa? Isang nakakadiring ideya ang pumasok sa utak ni Dominic. Baka kaya planado ang pagtakas nito at lahat ng pandaraya ay dahil sa lalaking ito? Ang selos, matinding galit, at kahihiyan ay sumunog sa kanyang lalamunan parang kumukulong lava. Hindi na niya kaya. Bigla siyang tumayo, kaya umingit ng malakas ang upuan sa sahig. Lumingon ang ilang customer para tingnan siya. Ibinaba niya ng padabog ang scarf, nilantad ang namumutla, payat, at madilim na mukha, at humakbang palapit sa mesa. Nag-aayos si Valerie ng mga papeles nang maramdaman niyang may anino na tumakip sa liwanag at isang nakakasakal na presensya, ang parehong presensyang pilit na niyang kinakalimutan. Nang iangat niya ang paningin, nakita niya ang lalaking may mapupulang matang nakatitig sa kanya mula sa itaas. Nawala ang dugo sa mukha niya sa loob ng isang segundo. Si Dominic, kahit na halos hindi na ito makilala, hindi siya magdududa sa mga kilay at matang iyon. Bago pa man makarating si Dominic sa mesa, napansin na ni Gabriel ang tensyon. Sutil siyang umabante, ginawang harang ang kanyang katawan sa pagitan ni Valerie at ng estranghero, at tinitigan ito ng walang sinasabi, naglalabas ng matinding awtoridad. Valerie. Lumabas ang pangalan na parang dura mula sa magkadiin ng ngipin ni Dominic. Ang galing mo naman ha? Ginagastos ang pera ko dito sa Zurich habang naglalandian kayo ng kabit mo sa publiko? Bumalot ang katahimikan sa cafe. Nakatingin ang lahat. Kukunin na sana ng may-ari ang telepono para tumawag ng pulis. Pagkatapos ng gulat sa simula, perpektong naibalik ni Valerie ang kontrol niya. Kalmado siyang sumandal sa kanyang upuan. Isang defensive ngunit relaxed na kilos, parang pinapanood lang ang isang maingay na estranghero. Mr. De Leon, malinaw at balanseng umalingaw-ngaw ang boses niya. Pakiusap, ayusin mo ang tabas ng dila mo. Una sa lahat, bawat sentimo na ginagamit ko ay galing sa mga ari-arian na lehitimong pagmamay-ari ko, na ikaw mismo ang pumirma, at walang kinalaman sa'yo. Pangalawa, may kasama akong kaibigan at katrabaho. Walang nangyayari na idinidikta ng baliw mong utak. At panghuli, hindi ka imbitado sa mesang ito, kaya pwede ba, umalis ka. Ang malamig at nagyayelong kalmadong iyon ay mas nakakabaliw kay Dominic kaysa sa mga murang pwedeng ibato sa kanya. Paano siya nakakaakto na parang isa lang siyang maingay na pulubi sa kalye? Pagmamay-ari mo? Pagmamay-ari ko yon. Ungol ni Dominic, nawawala sa sarili, habang pilit inilalabas ang kamay mula sa bulsa. Isa ka lang hamak na Mr. De Leon. Ang boses ni Gabriel, matatag at napakalamig, ay pumutol sa mga insulto nito. Tumayo siya. Kasintaas siya ni Dominic, ngunit ang kanyang kalmadong presensya ay nagpapaliit rito. Ako si Attorney Gabriel Reyes, ang legal counsel at wealth manager ni Mrs. Soriano. Lahat ng financial at legal matters sa pagitan ng kliyente ko at sayo ay natapos na sa ilalim ng batas ng Pilipinas at international law. Kung may reklamo ka, makipag-ugnayan ka sa law firm ko sa tamang paraan. Pero ngayon, gumagawa ka ng krimen ng harassment at defamation. At bilang kinatawan niya, hindi ako magdadalawang isip na magsampa ng kaso laban sa'yo. Tinitigan siya ni Gabriel ng matalim. Nakapako ang mga mata sa kanang kamay ni Dominic na nakatago pa rin sa coat. Dagdag pa rito, mas tumalim ang boses ng abogado. 3 minuto lang ang response time ng pulis dito sa Zurich. Tingin ko hindi makakabuti sa'yo kung gagawa ka ng katangahan dito. Na magbibigay sa'yo ng criminal record sa Switzerland. Baka makaapekto yan sa border movements mo. At sa mga bilyon-bilyong utang na naghihintay sa'yo sa Pilipinas, tama? Parang isang baldeng yelo ang ibinuhos sa batok ni Dominic. Agad niyang na-realize kung nasaan siya. At kung sino ang kaharap niya, kilalang kilala siya ng abogadong ito. Alam nito ang mga problema niya at ang epekto ng gagawin niya. Binitawan niya ang balisong sa loob ng bulsa niya, na basang-basa ng malamig na pawis ng kanyang palad. Nandito siya para sirain si Valerie, hindi para makulong sa isang Swiss jail habang hinahabol ng mga nagpapautang sa Maynila. Ikaw! Lumunok si Dominic, tumingin kay Gabriel, at pagkatapos ay kay Valerie, na nananatiling walang paki. Gusto niya silang pagbantaan? Gusto niyang sumigaw ng, hindi pa tayo tapos. Ngunit ang mga salita ay namatay dahil sa mapanuring tingin ng abogadong iyon at sa 12-12 ng customer sa cafe. Hindi na siya nilingon pa ni Valerie. Uminom ito sa halos malamig na kape at sinabi kay Gabriel, alis na tayo, ang baho na ng hangin dito. Siyempre,
Kinuha ni Gabriel ang briefcase, dinampot ang coat ni Valerie, at iniabot ito tulad ng isang tunay na Ginoo. Tumayo si Valerie, isinuot ang coat, kinuha ang mga gamit, at ngumiti kay Gabriel. Salamat. Hindi na muling dumapo ang paningin niya kay Dominic. Parang bigla na lang itong naglaho sa mundo niya. Sabay silang naglakad palabas. Naiwang nanigas si Dominic doon parang isang wasak na rebulto, ginagawang sentro ng awa, pandidiri, at kuryosidad ng mga Swiss customers. Ang pinaghirapan niyang plano ng paghihiganti, ang mga luhang inaasahan niyang makuha sa dating asawa, lahat ng iyon ay namatay bago pa man magsimula. Tiningnan lang siya nito gaya ng pagtingin sa isang insekto, at ibinasura siya mula sa mundo nito sa loob ng 2 minuto. Ginagawa siyang isang walang kwenta at nakakaawang patay na espasyo. Mas nakamatay ang pagbabaliwalang iyon kaysa sa anumang suntok. Sir, kung wala kayong bibilhin, pakiusap, huwag ninyong abalahin ang mga customers. Matigas na sabi ng may-ari. Nagising si Dominic sa kanyang pagkatulala. Umaapoy ang mukha niya. Parang sinampal siya sa harap ng lahat. Inilubog niya ang ulo niya. Itinaas ang scarf. At duwag na tumakbo palabas ng cafe patungo sa niebe. Sa pangunahing kalsada, kumikinang na ang mga Christmas lights at magkakasamang naglalakad ang mga pamilya. Ngunit ang init na iyon ay isang bagay na hinding-hindi na niya mararanasan. Doon, sa ilalim ng nagyayelong lamig ng Zurich, naramdaman ni Dominic sa unang pagkakataon sa buhay niya ang kalawakan ng isang nakakatakot na pag-iisa at ginaw. Nawala niya ang kanyang imperyo, pamilya, pera, at sa huli, ang dignidad niya. At si Valerie, sa kanyang nakakawasak na kapayapaan, ay tuluyan nang isinara ang kabaong ng kanyang nakaraan. Patuloy ang pag-ulan ng niebe, binubura ang mga bakas ng sapatos niya sa kalsada, parang hindi kailanman siya napadaan doon. 3 buwan ang lumipas. Isang maliit ngunit magandang art gallery ang nagbukas sa sentro ng Zurich. Ang opening exhibition na Renaissance Cicatrices ay nagpakita ng mga gawa ng isang batang artist na naghalo ng classic at contemporary abstract art na nakapanghikayat ng ilang sikat na art critics. Si Valerie, na ngayon ay co-owner ng gallery, ay nakasuot ng elegante at simpleng itim na dress. Kalmado siyang nakikipag-usap sa ilang kaibigan at bisita. Magaan ang kanyang galaw sa pagitan ng sining at mga tao. Nakangiti ng maluwag at masaya. Dumalo rin si Gabriel at nag-abot ng isang malaking bouquet ng bulaklak. Congratulations, Madam Entrepreneur. Biro ni Gabriel habang nakangiti. Maraming salamat, attorney. Sana patuloy niyo akong i-advise ng legal sa hinaharap. Nakangiting sagot ni Valerie. Tinatanggap ang mga bulaklak. Matapos ang insidente sa cafe, lumalim ang relasyon nila. Mabuti silang magkaibigan. Sabay silang nanonood ng mga concert at pumupunta sa exhibitions. Hindi sila nagmamadali. Ini-enjoy nila ang paggalang at tapat na samahan na parang isang kayamanan para sa kanilang dalawa. Naging napakatagumpay ng opening. Nang makaalis ang huling bisita, naiwang mag-isa si Valerie sa harap ng malaking bintana ng gallery. Sa labas, kumikinang ang Lake Zurich sa dilim, at ang mga ilaw sa bundok ay parang mga bituing sumasalamin sa tubig. Nag-vibrate ang cellphone niya. Mensahe ito mula sa caregiver ng kanyang ama. May kasamang litrato. Sa litrato, sinusubukan ni Don Arturo Soriano na tumayong mag-isa, kahit na kailangan pa rin ng konting tulong. Napakalaki ng ngiti sa mukha ng kanyang ama. Ma'am Valerie, patuloy pong nagpo-progress si Sir Arturo ngayon. Basa sa text. Gumuhit ang isang napakalaking ngiti sa labi ni Valerie at nagtubig ang kanyang mga mata. Iyon ang naging tunay na lakas niya na nagpanatiling buhay sa kanya noong mga panahong madilim. Ibinaba niya ang cellphone at pinagmasdan ng gabi. Sira na ang mga kadenang nagpapabigat sa kanya at ang bagong puting pahina ng kanyang buhay ay unti-unti nang napupuno ng kulay. Mayroon na siyang pangarap na tinutupad, amang patuloy na gumagaling, mga kaibigang totoo, oras, kalayaan, at isang hindi matitibag na kapayapaang pinaghirapan niya sa gitna ng bagyo. Muling pumatak ang niyebe, marahang natutunaw sa salamin ng walang iniiwanang bakas, gaya ng nakaraan na tuluyan ng nailibing. Alam na ang bukas ay palaging magiging isang bago, at mas maliwanag na araw,